Ginoo sa mensahe sa awit, when love shines in, no? Salamat sa atong mga choir. And sanglit karong buwan, no, ang buwan sa gugma. And kita nga mga born again, kinanglan atong panglantaw sa gugma, Dios nun, no? Dili yutan-on, dili lawas nun, dili kunod nun, dili yawan nun. Kundi Diyos nun, o biblikan nun, na panglantaw sa pamona, na kainanglan yun nato ang puno sa Ginoo. Amin ba? No? So dinhi ang atong uluhan sa atong pagpamalandong is restored and renewed. Restored and renewed. No? Napasikuli o gipag-o. Okay? Alang isa usa ka magtutuo nga napakyas yun niya ang Ginoo. No, makarelate yun po ani. No? Kung sa dihang sa iyang kapakyasan, kahagbaan, gipasikuli siya sa Ginoo o gipag-o pagyud siya. Ngunit napakalindot sa Ginoo, mutagad sa iyang mga katawhan kay iya kang ipasikuli. May bawang yun lagi nga katawhan ka sa Ginoo kay iya kang ipasikuli, kunya iya kang ayuhon, o iya kang pag-uhon. If you are not restored and you are not renewed sa kada kapakyasan ng hampak sa imong kinabuhi, kaduha-duhaan yun. No, nakatawhan ka sa Ginoo. So ato ning pamalandungan karon ang gugma sa atong Ginoo diha sa kinabuhi ni Pedro. Okay? So dinhi mga igsuon, ako lang i-wandaan ninyo, no, tanaw na to sa John chapter 21 verse 15, no? Diri na to makita nga seryoso si Jesus. Kay dinhi sa verse 15, ingon dinhi human ni nagpangaon, nabanhaw na si Jesus kaniya, naa sila diri sa daplin sa lawak sa Galilea. Unya nakadakop man sila isda, unya pag-abot nila ang ilang isda na nadakpan, wala magamit. Kay pag-abot nila dito sa daplin, na may nagluto. No? Kunya ang nagluto ang atong Ginoo. Okay? Humani nagpangaon mga igsuon, niingon dayon si Ginoong Jesus. No? Ingon din sa verse 15, humani nagpangaon, nangutana si Jesus kang Simon Pedro. Okay? Ug dinhi makita nato nga grabe ka seryoso kay kini bitang pangalan nga Simon Pedro, ang ra ni Pedro. No? Isa'y mga angga din ninyo. No? For example, ako angga Bunji. Okay? But then, kasagaran, ang tawag, mutawagan ni si Jesus kang Pedro, ang iyang ipangalan sa iya, ang angga ra, kanang Pedro, angga ra na niya. No? Ang tinuod yun niya ng pangalan is Simon. No? So, basta gani, ang ginikanan o si Jesus, dili na angga ang pagsampit, seryoso na siya. No? Kaya din sa verse 15, ingon siya, Simon, anak ni Juan. Okay? In fact, in Aramaic, it says, Shimeon bar Yohanan. In Hebrew, no? Shimeon ibn Yehohanan. And this is very triggering kang Simon. Kabalan mo nga, no? Dahon kayo yung pangalan ni Simon, no? Or Simeon. Asa ni nagsugod? Nagsugod ni kang Leah. No, kung napamemorize mo sa inyong Bible, na may mga tao na bubuhan ko na namemorize ang Bible, ako pamemorize. Pero if you are a Bible reader, si Simon or si Simeon, gikan ni kang Leah, no, nga asawa ni Jacob. No? Si Jacob, adunay upat ka asawa. Duha ka pinakaslan, nga duha ka ulipong asawa. Kay okay pa man sa una. Now sa duha, ang pinangga niya si Rachel or si Raquel. Okay? But then, could you imagine? No? Pinangga niya, ikaw sa mong bation. No? Meaning, tanang atensyon, ang bata tuhalito niya, ikaw sa namang kami. So, ingon niya, niabot ang takna, mga igsoon nga, nangandoy siya sa paghigugma sa iyang bana. Ang tungod ana, itubag sa Ginoo, pinakani sa paghatag kaniya, dugang pa nga, anak. Nga mao si
Shimeon. Ang Shimeon is from the word Shema, which is from Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. So pag imo ni Jesus, Simeon, no? Barjona, or son of John. Ang meaning po sa John is God is gracious. So si Simeon, si Peter na, kailangan ko makasaka, di ba? Nabilang ako kay Kagsaka. Grabe yung yung guilty. Kung timan isa, iyang panang sa iyang sitwasyon, ningon si Jesus, I hear you. I am listening. Nakabatik ko sa inyong gibatik. Namatik na malandong. Ngunit diri ang verse 15, mga iso. And because of that, it was as if Jesus was telling Peter, Peter, I heard you. Ang imong mga pagtuwa, ang imong mga kasal, ang imong guilt, ang imong konsensya. Nang sa mga gihimo ni Pedro, no? Kasi nakabalo diri. Katulong niya gilimot, gidinay si Jesus. Kaya kung unsa ni ka seryoso ning pag-deny? Ha? Natibatin ninyo ni diri, unsa ni ka seryoso ha? Moambag ta sa Matthew chapter 10, 32 to 33. Sa Matthew chapter 10, verse 32 to 33. Ingon din sa pulong sa Ginoo, no? Ingon diri ang muila ug muangkon kanako atubangan sa mga tao, ang kunon ko sa atubangan sa akong amahan dito sa langit. Pero naipadayon. Apan ang dili muangkon, meaning ang mulimog. Unsa man? Apan ang dili muangkon nga siya ako dili ko usab. Ang kunon sa akong amahan dito sa langit. Now, dili naman kailangan siguro magpastor ka para makasabot ka ani. Sa lakto na pag-istorya, impyerno yun ka. Ilimot ko ka ni Jesus dito, di ba? Imong siyang gilimot diri, ilimot puti ka dito. Lakto pag-istorya, mulimot ka na ko diri sa kalibutan, impyerno ka. So kita ninyo ang burden ni Peter, no? Imagine ka, disipulo ka, o niya, imong gilimot si Jesus. Ang giunsa man paglimod ni Pedro, si Jesus, no? Apa nakalindot ani si Jesus, giwarningan na niya si Pedro, mamantabo niya. No, tanaw na to sa Lucas 22, versikulo 31, ngadto sa 34. Luke chapter 22, no? Verse 31 to 34. Ingon diri, Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan. Sama sa usa ka mag-uuma nga magdakin sa trigo gikan sa uot. Apan ang original ani sa Greek is si Satanas nag-ampok. Unya gitubag ang iyang pag-ampok nga sa naon. No? Muni ang original nga Greek diri. In verse 32, apan nag-ampo ako alang kanimo. Nananghin si Satanas ng kamong 12 sa laon. Pero ang akong pag-ampo, nakafocus ni mo, Pedro. No? Grabe ang kandiri ni Jesus. Apan nag-ampo ako alang kanimo, Simon, aron dili mabuntog ang imo pagtuo. O inigbalik na nimo kanako. Pero actually, nabuntog yun. Nga nung na siya inigbalik. Meaning nawala yun siya. Nasaag yun siya. E dili mo balik ang wala ng saang. No? Pero iyan na rin, gipanagdaan ni Jesus, inigbalik na nimo kanako, kinahanglan ligunon mo ang imong kaigsuonan. Ano sa imong meaning ani? Mapakyas yun ka. Mapakyas yun ka. Kaya nung si Simon, buriton man. No? Ay mga buriton din. The higher ang imong panghambog, maupoy gilawon sa imong kahagbakan. So, dingo si Pedro nga, Ginoo, tanan diri, kini, bulimot ako rin, kini, bubiya ako rin, no? Grabe ka buriton. Pero ni Jesus, mabuntog ang
apan kung mahibalik ka, likuna ang mga igsuon. Labi na katong igsuon nga nakasinati sa manimo nga mga burikot po. Pero napakyas sa ilang pagkainaligon sa ilang kaugalingon. Muna hinungdan nga nung pag-agion ta sa Ginoo mga kapakyasan. Aron og mabalik ta sa Ginoo, makasabot ta ni adto mga napakyas pod sama nato. Amin ba mga igsoon? Amen. No? Muna ang mensahe diri ni Jesus. In verse 33, si Pedro mitubag, Ginoo, andam ako pag-unong kanimo hangtod sa bilangguan sa kamatayon. And then, in verse 34, mingon si susultihan ko ikaw, Pedro. No, angga ang iyang kodre. Na dili mo tuktugao ka manok. Di iningan daw, hangtod ka ilimod mo ako sa makatulog. Now, muambak ka sa verse 26. No? Ingon diri, in John 26 yata to, or Matthew 26, sorry. So makita na nato mga igsoon nga si Pedro, wala niya matuman ang iyang sakit. Kapila niya gilimod si Jesus? Katulo. Unsa gani ang silot sa paglimod? Ilimod mo ni Jesus dito sa langit. Kung inyong basahon mga igsoon, I think kamo na tayo pangita diha sa every time na ilimod ni Pedro si Jesus, mutunglo siya. No? Mingon siya na, mamatay pa ko. Nanana sa Bible, mamatay pa ko, di wa ko kailana. No? And then ikaduha, mamatay pa ko. Lakip ako mga ginikanan, wa ko kailana. And then pag ikadulo, nitigtigaw ka. Ano, kung dito na hinumduman ni Pedro ang iyang saan, kung ang isulti ni Jesus, kung dito, grabe ang iyahang konsensya. Nahugno, nagupo ang iyang konsensya mga iso. And sometimes makarelate ka kay naman, sama ni Pedro, ikaw ako, kamakadaghan na ito ipakyas ang ato Ginoo. Apan kung tinuod ta nakatawhan sa Dios, sa unsa man paagi nga ipasigulit ta sa Ginoo, human sa atong kapakyasan. Muna ang question karon, how does Christ restore us in love after we failed Him? Human nato siya mapakyas mga igsoon. No? Kung saan man ta ipasiguli o bag-uhon sa atong Ginoong Jesucristo. Dinhi duhadan, no? Una, the Lord will restore us by love. Kung ipasiguli ta diha sa gugma. And that is why dinhi sa atoa kung naay masaag, naay mapakyas, masayong, ato gyud silang ipasiguli diha sa gugma. Amin ba mga igsoon? Amen. Dili sa kaluoy. Kay kanang kaluoy tawhanong kaluoy di na. Atong ipasiguli o pasayloon diha gid sa gugma. Dili ato ang gugma pa gyud. Sa gugma sa atong Ginoong Jesucristo. Ang boni ang hitabo sa atong gibasa karon kang Pedro. Kabalo unsa? Unsa ko ka ipasiguli ni giunsa pagpasiguli ni Jesus si Peter? No? Naikuna diha, Christ demand and attest. No? Tuloy diri naa siya gipangayo kadimo usa ka ipasiguli sa Ginoo. Ug naa siya sulayan ka sa Ginoo. No? And because of this, sulayan ka sa imong gugma. No? Ang mabalik ra human sa kapakyasan kadtong nahigugma sa Ginoo. Di gyud ka kabalik sa Ginoo kung wala ka mahigugma niya. Diha ang litmus test. Muna na ay mga tao nga wala kabalik sa Ginoo because kaduha-duhaan ang ilang gugma diha sa Ginoo. Bisag kung sa kadako ang imong kapakyasan kung lig-on ang imong gugma sa Ginoo, ipasubalik gyud ka sa Ginoo mga igsoon. Mao ni nahitabo kang Pedro. Could you imagine? Niingon na si Jesus nga,
Imo ko ilimod diri, ilimod mo kita dito. Pero diri mga igsoon, tupad sa nawa sa Galilea, tulo ka litmus test. Una diri, the comparative love. So dayan ka sa Ginoo sa pangutana. Iya itandi ang imong gugma kaniya o kung sa'y anaan nimo. Ikatulo, ang personal love. Pangutanon ka sa Ginoo, sulod yun sa imong kasing-kasing. Kinsa yun naa. Diha. Kung ang condescending love na ang Ginoo musugan kanimo sa imong kakulangan. Kaya ngano, tungod kay tao lang ta, dili nato maabot ang gugma sa Ginoo mga igsoon. Dili na nato kaya. No? We can only do so much in our love. Ato unahon ang comparative love. No? There is a comparative love mga igsoon. Tanaw na to ang verse 15. Ingon din sa verse 15, human ni nagpangaon, nangutana si Jesus kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa paghigugma nimo niining mga butana? Siya mitubag, oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Muhunong lang ta dinhi mga igsoon. Kaya ba mo sa diri ang kuan diri ni Jesus, ang gigamit niya nga love, very interesting. Pag-ingon ni Jesus, Simon, na anak ni Juan, hindi mo ba kung higugma? Ang gigamit niya nga love was actually agape. Kaya ba mo sa nag-agape? It's divine love. Gugma na sa Diyos. No? And it is related to covenantal love. No? It is a love that is loyal. It is a love na pundar diha sa covenant, no? Sa kasabutan sa Dios tali sa tao. No? So giimo niya nga, imo ba kung higugma sama sa paghigugma sa Dios? Masa ito ba ni Pedro? Siya mitubag, oo, Ginoo, nasayad ka. Naghihigugma ko ikaw. Apan, interestingly, dili agape ang tubag ni Peter. Phileo or Phileai. No? Ingon ni Jesus, do you love me the way God loves? Ingon niya, yes Lord, you know that I love you, but my love is only Phileo, which is filial. No? Masa may meaning ani? Diri nahambol gid si Peter. Sa una, di ba, grabe ka proyekto na niya. Pero karon tungod sa iyang naagian, na-realize niya, wow, Lord, ang ako ra ma-offer, dili divine love. Filial love. Ang love that is personal. Love that is emotional. No? Meaning, dili na ako makabot, dili na ako matuknan, dili na ako maatbangan ang imong gugma, Lord. Maura gid ang akong ika-offer. No? That is why ang pangutana ni Christ is, do you love me more than this? It is comparative love. No, imo ba kung gihigugma? Kung sa to dire? Gihigugma mo ba ako labaw? Ani mga butana? Kinsa usa mga butang na ato mag-compare sa Jesus? Ang ato mga kautanan. No? Ang mga butang na ato gikaingon na atuan. No? Mind. Ang word na mind. I-compare nato kang Christ. Ako ang mga anak. Ako ang mga apo. Ako ang mga apo sa tuhod. Ako ang panimalay. Ako ang pamilya. Ako ang trabaho. Ako ang kurso. Ako ang kwarta. Ako ang yuta. Ang pagutanin diri, do you love me more than this? It is a possession versus Christ. Matubag ba din nato? Sama ni Pedro, Lord, I love you more than this. Ang ikaduhang, it's a loved ones versus Christ. Mas gihigog ba nimo si Jesus kaysa sa imong mga mahal sa kinabuhi mga igsoon? Peter's response was this: filial love. Lord, ako ra yung ma-offer ang filial, no? Phileo. Diri ka ang filial piety, ang gugma sa pamilya o sa igsoon o sa brotherly love. Meaning, Lord, dili na ako kaya atbangan imong gugma. Maura gini akong i-offer, dili ko paborit-borit nimo sa imong atubangan, Lord. Kaya ano? Tungod sa akong paglimod nimo, namatay ka. Dinhi mga igsoon, I pray, no? Nasama ni Pedro, no? Magiging honest na.
Amen ba? No? Magiging honest ka. Because sama ni Pedro, Peter said, Lord, you know everything. You know na ang ako ran kaya is filial love. Ang ikaduha nga love nga tackle diri ni Jesus is personal love. Sa imong kaugalingon kinsay naa diha? No? Ang imong kaugalingon, ang imong mahal sa kinabuhi o ang imong kaptanan. Dinhi mga igsoon makita nato sa personal love in verse 16. Ingon diri sa pulong sa Ginoo, tanaw na to ang verse 16. Unya giingon usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, higugma mo ba ako? Wala na siya nag-compare. Ang gipangutanan na ni Jesus, ikaw. No? Do you love me? Pero ang iyan niya pong pangutanan is agape, divine love. Again, no? Ang tubagya po ni Pedro, Lord, nagit-lagi na mo kaya ka na nagugma. Ang ako na kaya sa filial love. Pero unsa may personal love diri mga igsoon? Loving Christ in Deuteronomy chapter 6 verse 4. Do you love Christ? Do you love God with all your heart? Do you love God with all your soul? And do you love God with all your strength? Asa makita ang gugma na personal? Of course, sa performance. Amin ba? Kung kanang gugma man po, kanang love, kagaya nagsulti, makadungog yung man. Love is an action word. No? It's not an abstract concept. So, kung may kang nahigugma ka, mauni ang pattern. So, kining your heart, soul, and strength, makita ni kung ginahigugma ba nimo si God. Do you worship God with all your heart? Do you worship God with all your soul? Do you worship God with all your strength? Are you generous to God with all your heart? Are you generous with God with all your soul? Are you generous with God with all your strength? Maghihatagon ba ka sa Ginoo sa tibuok nimong kasingkas, sa tibuok nimong kalag, sa tibuok nimong puso? Mauning tulo ang test kung tinuod nga nahigugma ka sa Ginoo, and that is personal love. Ug ang tubag ni Pedro unsa? Yes, Lord, I love you. Although dili divine, pero ang tawhanon na nagugma. But still, I love you with all my heart, with all your soul, and with all my strength. Another na tubag ni Pedro, unsa? Filial love na igsoon. Ang ikatulo na test ni Jesus, no? Kaysa ikaduha, ningon naman ingon si Pedro na, Lord, di lagi na ako kaya maatbanan ang imong gugma. Maura ni ang gugma na ako makaya. No, di ta ako magbinurit-burit karon. No? Ang ikatulo sa condescending love. Tanaw na ang verse 17. No? Ingon diri sa verse 17, unya sa ikatulong higayon si Jesus ningon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Ay ba mo sa kalahian natin? Sa duha ka nag-una nga pangutana. Ang duha ka pangutana nag-ingon, Simon, do you love me agape? Pero ang ikatulo isa, ang tubag sa duha ni Pedro is phileo. Pero sa ikatulo nga pangutana, si Jesus na ang nagpaubos. Wala na siya nangutana, Simon, do you love me like God? Ang iyang gigamit na ni Christ dili na divine, kundi phileo na po. O sige Simon, munaog ko sa imong gugma. Munaog ko. Kaya ingon man ka na, dili man mo kaya maatbangan ang akong gugma. So munaog ko. Do you love me? No? Dirigikan ang I love you sa phileo is philosis. Okay? Do you love me? Munaog ko sa imong gugma. No? And here Christ met Peter's inadequacy. Ang kakulangon ni Pedro, imbes si Pedro ang muatbang sa gugma sa Diyos, ang Diyos na, si Kristo na ang niatbang sa gugma ni Pedro. Amin ba? No? He met us where we are, mga isuon. No? And here, kung sa tubag ni Pedro, kaya ba po ma-filial gihapon ang tubag ni Pedro? Siyempre. Pero dinihin na makita nato ang usa ka tinuod nga katawhan sa Dios pinaagi sa response pagka
pagkadungog ni Pedro nga ninaog si Jesus sa iyang gugma. Kung asa na niya maabot si Jesus. Kaya bumuon sa ina, nahitabo diri in verse 17 gihapon. Si Pedro, nakita na to, nasubok. Kini nga kasub-anan mga igsoon, it is interpreted as wounded conscience. Ang tinuod nga mga anak sa Ginoo kada masipya aduna gyud wounded conscience. Samdan nga konsensya. Kay ang tao human mapakyas apan walay samdan nga konsensya, dili katawhan sa Ginoo. Kay ang tanang katawhan sa Ginoo, kada kasipyatan anaa gyud ang samdan nga konsensya mga igsoon. And here unsa man ning samdan nga konsensya mga igsoon? Unsa may gamit ani, no? Tanaw nato ang unang Korinto 8:12. 1 Corinthians chapter 8 verse 12. No? Ingon diri sa pulong sa Ginoo in 1 Corinthians chapter 8 verse 12, sa imong pagbuhat niini nakasala ikaw kang Kristo pinaagi sa imong pagpakasala batok sa imong mga igsoon ug pagsaman sa ilang buyang nga konsensya. No? This is a wounded conscience. Ang tanang anak sa Ginoo makasinati ani mga igsoon. In Proverbs 18:14 gitawag kini nga broken spirit. No? And then tanaw nato ang 1 Timothy chapter 1 verse 19. 1 Timothy chapter 1 no? Verse 19 mga igsoon. 1 Timothy 1:19. Padayon sa imong pagtuo og limpyo nga konsensya. Wala may pipila ka tawo nga wala mamati sa ilang konsensya ug tungod dinhi napakyas no sa ilang pagtuo. Ang mo ni ang experience ni Peter apan sa din kuan ani ang gamit ani kining konsensya mao kini ang husgado sa atong kasing-kasing mga igsoon, no? Ang tao nga adunay samdan nga konsensya nagpasabot na anak sa Ginoo. Kay ngano man ang dili anak sa Ginoo kung mapakyas dili samdan nga konsensya ang naa sa iya. Kay bomo unsa? Kana sa nang Bisaya sa kalyo? Uban. Yes. Gikublan nga kasing-kasing. Walay pagbago. Walay kadugo. Walay pag-ibig. No? Suduhan ni either you have a wounded conscience or a heart seared by hot iron. Nanadinhi mga igsoon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. No? Tanaw na ito ang 1 Thessalonians chapter 5 no? Verse 6. Ingon din sa pulong sa Ginoo, busa dili ka mamatulog. 1 Thessalonians 1 sa pula, no? Dili first or second? 5, 6. Sorry guys, nagawa na sa kuan. Dili di mo. Tataw na to ang 1 Timothy 4:2. Okay ni. In 1 Timothy 4:2 naggikan kining mga pagtulunan sa limbong sa mga taong pagkakon ug ang ilang mga konsensya dili na mubati nga daw ipasuan o binagang buta. So, this is a litmus test sa imong kinabuhi mga igsoon nga after sa imong kapakyasan, do you have a wounded conscience? As opposite to heart of stone, no? Or gikublan ng kasing-kasing. Kung saan purpose ani? It is a preparation for the gospel and a driving force towards Christ. Ang tao adunay wounded conscience nag-andam kaniya aron muduol ug mudangog kang Kristo. And because of this, kaya mo sa healing ani, you will be healed only by God's word and repentance. Okay? Mao ni ang nahitabo kang Peter. And because of that, ang atong lesson mao ni acknowledge that we can't fulfill God's demand for us. Sa atong kaugalingon mga igsoon, dili nato maatbangan ang gugma sa Dios. Apan, be grateful that Christ reached down to meet God's
demand for God. Si Kristo ang ninaog para niyo. Si Kristo ang ninaog para na. Si Kristo ang ninaog para sa iyang katawhan na iso. And I pray, every time mapakyas ka, ang musunod ng taana, samdan na konsensya. O ang makahil anak, ang pulong sa iyo, o ang pagdilos. Ni ining paagihan mga igsoon, ipasumbalik ka sa Ginoo, pinaagi sa iyahang buhay. Ikaduha mga igsoon, how does Christ restore us after we failed Him? Is that na ay commission. We are commissioned by love. Kung saan yung Bisaya sa commission? Tahas. No? Dili ni commission ka kuan ha? Kwarta, commission ka. Okay? Ang commission is tahas. Mandate. Human ka, ipasipuli sa Ginoo na adayon ang tahas. No? Ang mga tao na naghinulsol, magpadayon yun na kung pagpangalagad sa Ginoo. Amin ba? No? Ang tao nga mahinulsulon, mainiton, gihapon na nga mga lagad sa Ginoo. Makita na nato diri. No? So dinhi human nga magkatubagay sila balik ta mga igsoon sa buhat John chapter 21. Dinhi ang nahitabo una human nga niingon si Pedro nga gihigugma ko ikaw. No? There's this mandate for reinforced nourishment for the weak and immature believers. Niingon na si Kristo, pakana ang akong mga karnero. Amazing. No? Tanaw na to ang 15 and 17. Ingon din sa 15, si Jesus ingon kaniyang atiman na ang akong mga nating karnero. Ang dili ni atiman, actually ang isulti diri. Ang giisgutan is pakana. No? Ang akong mga nating karnero. Unsa ning nating karnero? These are mga immature mga believers. Mga believers nga mga weak. Mga believers nga mga napakyas. Nganong iya mag-atin naman nun ang mga magtotoo nga napakyas? Tungod kay si Pedro mismo. Napakyas na. Ang atong kapakyasan, mao'y mahimo nato natahas. Aron mo atiman sa mga namapakyas. Mao ni ang meaning diri mga igsoon. A mandate for reinforced nourishment for the weak and immature believers. Mao gyapon sa verse 17. In verse 17 mga igsoon ingon diri si Jesus mingon kaniya atiman na ang akong mga karnero. Ang ikaduha diri mga igsoon is that there's this mandate to guide and to lead the mature believers. No? So ang hagit diri dili nang nato atiman nun ang mga huyang o mga nangapakyas, ato pong atimanon ang mga hamtong na mga magtotoo. No? Aron mahimo sila galamiton sa pagpangalagdan sa Ginoo. Next one. In verse 16, tanaw na to ang verse 16. Unyang ingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo, Ginoo. Nasayod ka, naghigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atiman na ang ako mga karnero. Ang dislutan kaniya ang klase ng karnero, mga hamtong, mga tiguang, advanced in years. No? And that is why dili sa simbahan mga igsoon, atong atimanon ang mga luya, huyang sa pagtuo, o mga napakyas sa pagtuo, ato pong atimanon ang mga ligon sa pagtuo. May bawang raman kung ligon ka sa pagtuo, kay magpaatiman ka. Amen ba? Na magpatudlo ka. Lahi naman ang magmuna-una, ay! Oo ba ka, kabata pa rin yung pastor, may gatas ka pa sa langit. No? Lalagay ko yung gatas sa langit. Pero kamawa mo po kumain. Okay? So meaning diya, kung tinuod ka na hantong, atiman ka. Magpa-guide ka. No? Mo yung naadari ang mandate ni Jesus. That's why ang atong lesson din mo ni. Just as Christ met us in our weakness, we must also
strengthen those who are weak. Kung naa ni abot sa inyong takta mga igsoon nga na-overcome nimo ang imong weakness, hopefully, naa diri. Kaya kung wala nimo ma-overcome imong weakness, wag yung kay gamit sa Ginoo. Okay? So for example, na-overcome mo ang imong weakness nga dali ra ka maibog. No? It doesn't matter kung ulitaw, dalaga, or minyo na ka. Kunya imo nang na-overcome. Kung na-overcome na nimo, kung sama ang sunod, ikaw na po ang gamiton sa Ginoo aron pag ligon, pagtambag ni atong mga tao nga nagadeklarar nga magtotoo sila pero dali ra maibog. Amin ba mga igsoon? Okay? O kung ikaw adik ka sa droga sa una, bisang hinimba na ka, nakadere? Ayan lang, hands up, ayan lang. Kung nagasuyo ka, kapakasauna, bisang sige kang simba. No? Pero nadaog na nimo, dili sa imong kaugalingon, kung dili sa gahom sa Ginoo, ano ba? Naa na kay kakayahan ka ron. Mamutambag ni adtong nagsigig simba, pero nagsigig ka mong suyo. Kung sa una, sugarol ka, no? Ang imong sweldo, dili ka abot sa balay, kay masamit dito sa sugal, no? Imo ning nadaog pinaagi sa Ginoo, then pwede na ka makatambag. Pwede na ka makatambag mga igsoon. And hopefully, mo na meaning diri giingon dito sa pulong sa Ginoo that we are more than conquerors. No? Ato na bang nadaog ning atong mga kahuyangon? O humana to nga gipasaylo ta sa Ginoo, naabay wounded conscience sa atong kinabuhi mga igsoon. No? And that is why din we must guide also, umanadto, mugay punta sa mga mature believers. Ini ka mature nila. No? We need to guide them through what? Through prayers, encouragement, and advice. Si Pastor, nung isultin ako ninyo, more than 1,000 na higayon. Happy ko ka-decision mo undang doon pagka-pastor. No, honest na nag-direct yung pulpito kaya may inaasan na Ginoo. But then, more than 1,000 times po, niingon si Ate Maria, ayaw, padayon sa pagpangalaga. Nga naman, because ang pastor di ay, kailangan po di ay o pag-ampo. Amin ba? Amen. Kailangan po o pagdasig. Kailangan po o tambak. O maumpon ang atong elder, ang atong mga deacons, ang atong mga youth leaders. Kailangan sila matag-usan ka na ito, mga isa. Kung nahigugma mo sa atong simbahan, no? Kailangan nato giyahan ang mga nasa simbahan. Pinaagi sa pag-ampo, pagdasig, o pag-tambak. Sa ingon, lulampok ang atong simbahan bisan kita puno sa mga kapakyasan. Sa pagtapos mo na igsoon, a true child of God will always be restored in Christ. Ang tinuod ng anak sa Diyos, mapasig-ulit yun ng kanunay, mga igsoon, diha sa Ginoo, bisag kapila pa siya mapakyas. Tanaw na to ang Panultihon 24:16. Panultihon 24:16, mga igsoon, ingon din sa pulong sa Ginoo, Proverbs 24:16. Bisan kapila matumbang ang taong matarong, mubangon siya kanunay, apan malaglag sa katalagman ang dautan. In fact, sayot ang Bisaya na translation. Dili kapila. Ang gigon dito, bisag kapito, mahagba ang taong matarong. Kaya mo sa ang pito? Symbol of perfection. Bisag kapila siya nga, grabe na gito iyang pagkahagba. Dili siya makabangon sa iyang kagulingon. Kasi mo bangon niya? Ang Ginoo. Kaya ang Ginoo man ang iyang Diyos. A true child of God will always be restored
in Christ now. Apan, human ka mapasigulit, dapat kung sa mata, obedience yun. Magmatinumano na ta. Kang kinsa? Kang Christ. No? Obedience to Christ follows after restoration. Ang tao nagipasigulit diya sa Ginoo, dapat masinulundon o matinumano na yun sa Ginoo. Di na yun dapat muling. Yes, na ay mga kasipyatan para, pero dapat, no? Ultimately, no? Magbago na yun siya. Kung butulog na lang siya diha sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Muna mo balik na diri sa Acts chapter, sa John chapter 21, verse 18 to 19. No? Ingon diri sa pulong sa Ginoo, no? Human gipasig-uli si Pedro kung sa giingon sa verse 18, no? Ang meaning sa verse 18 is that mamatay ka na nananagan. Walang gid mo atras si Pedro. In fact, namatay siya nga gidansang sa cross. Paglansang niya sa cross, according to the tradition, ingon si Pedro nga, ayaw ko ilansang masama sa akong Ginoo. Di ko gusto, di ko tapos. Baliha ko. Mo si Pedro namatay nga gidansang nga balik. Ang ulo nasa ubos, ang tingin na sa taas. Tungod sa iya, di siya kaako nga mamatay sama sa kamatayon sa iyang Ginoo. Ang humani ini in verse 19. Ingon diri sa pulong sa Ginoo, sa pagsulti niya niini gipasabot ni Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimayat sa Dios. Unsay katapusan? Unya miingon si Jesus kaniya, sunod ka na. Sunod ka. Follow me. Maigsoon sa atong kapakyasan, sa atong pagpasiguli, sa atong pagpasaylo ni Kristo nga rin anak, hinaot pa nga aduna tay samdan na konsensya. Kung sa atong pagpasiguli, atong dasigon, atong higugmaon, kadto na pakyas sama na. Amin ba? Amen. Mao kini ang tinuod nga gugma diri sa atong simbahan. Ang Ginoo magpadayon pagpanalangin sa panalangin puno sa dihang kini atong basahon, pamatian ug pamadalog. Pasalamatan nato ang atong Ginoo kay luwas kita gikan sa pagliw. Amen. Amen. Palihog yang puso nato ang kalampusan ng University adunay BBS, VBS, Teachers Seminar dito sa Cebu. March 1 at 4 p.m. mao ang continuation sa Safe Family for Children Seminar para lang na sa West Point. Katurang naka-attend, sir. Katurang naka-attend kay graduation man na. No, katurang naka-attend ang mo-attend. March 8 ang atong 16th church anniversary palihog ang lista ta sa